Magandang araw sa inyo. Topic natin, masakit ang lalamunan, tonsillitis ba? Bisita natin, napakagaling na ENT, Dr. Jim Di Magila. Doc Jim, sa ating mga Hi, nanonood. hello ho. Yes. Yeah. Doc Jim, marami sabihin, masakit lalamunan ko, tonsillitis na kaya ito. So, paano nyo malalaman kung sore throat lang or tonsillitis na pala? Okay. Yung tonsillitis actually, pag sinabi natin tonsillitis, ibig sabihin ho niyan is that yung tonsils natin sa lalamunan or sa bibig, no? Siya yung namamaga at siya yung nag-i-infect. Pag sinabi nating sore throat, maraming pwedeng dahilan ng sore throat. Pwedeng viral infection, pwedeng bacterial, pwedeng na-irritate. Actually, common question ito sa mga patients namin na naoperahan na ng tonsils, no? Sabi nila, Doc, bakit may tonsillitis pa rin ako? Naoperahan na ako sa tonsils. Wala na ako dapat tonsils. Pwede pa rin magkaroon ng throat pain or sore throat kahit na naoperahan ka sa tonsils because pwede namang maapektuhan yung ibang parts doon sa lalamunan natin. So, pwede yung wall sa likod ng throat natin or pwede mismo yung palat natin or pwedeng yung sa ilalim, no? Maraming parts doon sa throat natin na pwedeng magkaroon ng infection at naapektuhan. Pangalawang tanong nila, masakit, antibiotics po ba agad? Or ano ba yung first step na gagawin sa bahay? Okay. Definitely, huwag muna antibiotics kaagad. Lalo na kung first day pa lang, tapos medyo masakit lang ng konti. The first thing you should do is pagpahinga yung lalamunan. Avoid talking muna unnecessarily. Pwede tayong mag-saline solution gargle. Ibig sabihin yung asin, tsaka maaligamgam na tubig or warm water. Gargle lang natin. Gaano karaming asin? Isang kutsara, kutsarita, or 1/4 teaspoon lang kutsarita? Actually, pwedeng one spoonful, Doc, in warm water. Pwedeng 1 spoonful in warm water or kung sobrang alat naman nun, pwede tayo mag 1/4 ho. Okay, tapos matagal? Like ilang seconds? Siguro mga 30 seconds, okay na ho yun. Okay, Wag naman yung dura. sobrang tagal, tapos spit out. Yeah. Okay. Tapos if that doesn't work, siguro day 2, iwasan muna yung mga nagkukos ng irritation na pagkain. May mga patients ako, sinasabi na, Doc, chocolates or ice cream or matatamis Or nuts. Although strictly speaking hindi naman talaga yung mga matatamis nagko-cause ng tonsillitis. Actually yung sa mga inooperahan na namin ng tonsils, ice cream lang sila, no, for 2 weeks. But pwedeng kung irritant ito sa inyo, ibig sabihin pag tinitake ninyo medyo sumasakit yung lalamunan, mas magandang stop muna. Tapos pwede tayong mag over the counter na gargles tulad ng Listerine, pwedeng Bactidol, pwedeng Orahex, kung ano yung mga gargle natin na over the counter, iodine. or povidone iodine na Gaano gargle. katagal po nag-gargle? Siguro kahit mga 30 seconds lang ho to 1 minute, pwede na ho yun. And how many days pwede mag-gargle? Ayun. By the 3rd day ho, kung hindi pa rin nawawala yung throat pain, I would advise consultation na ho. Kasi usually, kung halimbawa, viral lang siya or cause lang siya ng, for example, yung medyo na-overwork or na-stress lang ng konti or napagod lang, dapat by the 2nd day, okay na siya. Kung by the 3rd day, hindi pa rin siya umu-okay, ibig sabihin, there's a problem. So, possibly may infection na tayo bacterial, which kailangan na ng consultation, kailangan na ng antibiotics. Halimbawa po, Dr. Jim Di Magila, Yes, ho. nakita niyo naman, magana talaga, nasilip niya sa salamin, may maga, minsan may nanapa. Nakakahawa ba ang tonsillitis? Halimbawa, magkakapatid. So, mahahawa ba niya yung kapatid niyang bata? Yes ho, mataas ho ang possibility. Because of the bacteria na medyo transmissible siya, so pwedeng mahawa yung mga kapatid. Although there are some cases na hindi ganun ka nakakahawa kasi medyo malakas yung resistance ng ibang mga nasa bahay, pero mataas ho ang possibility na kapag kayo ay may bacterial tonsillitis, pwedeng makahawa talaga. So I would recommend iwasan muna mag-share ng utensils. Pati yun, ihiwalay pala yun. Ihiwalay yung mga baso. Di ba minsan, magkapatid naman, kaninong baso to? Sa kapatid mo, kukunin mo, iinumin mo na. So, yun pala yung kapatid mo may tonsillitis, so pwedeng mahawa ho. Pwedeng mag-introduce tayo ng bacteria. Tapos, meron namang mga tao, nakikita, laging may mga food debris o yung mga naiwang pagkain dun sa lalamunan nila. Tapos, napansin nila, may butas-butas pala dun sa lalamunan nila. Paano nililinis yun? And nagkukos ba ito ng bad breath? At dun sa mga may bad breath, ano ba ang nire-recommenda ng mga ENTs? Okay. Actually, yung tonsils natin, meron talaga siyang butas-butas. These are known as crypts, no? Part talaga siya ng anatomy or yung paano ginawa yung tonsils natin. Usually, nasa mga 6 to 20, no? Ang sabi ng libro, ng mga butas-butas. Ang purpose niyan is para pag may pumasok na bacteria, dun siya papatayin, dun siya itatrap, no?
Pero yung problem kasi dun sa crypts din is that pwede siyang maipunan ng pagkain. Pwedeng dun naipon yung mga food debris. So, minsan kapag naipon yung food debris, wala namang throat pain, pero pag open ng mouth, ayun, nakikita maraming puti-puti. Hindi pa siya naging tonsil stone, okay? Ibang usapan yun. Ngayon, kung ang pwede niyong gawin is that you could use gargle, okay? Gargle, or may mga binebenta na over-the-counter na spray. You could use it for that. Or minsan pag nagtutoothbrush, kung kaya ng gag reflex, kasi minsan nasusok ka kung kayang isama na sa toothbrush, pwede. Or kung halimbawa medyo matapang ho kayo, you could get a cotton buds, tapos try to clean it out kung kaya ng gag reflex. Hindi ko lang siya nire-recommend because pwedeng malaglag yung bulak sa dulo ng cotton buds, tapos pwedeng malunok, no? So, medyo hindi ko siya nire-recommend yung method na yun. Siguro stick na lang tayo sa gargle tsaka sa spray. Okay. And dun sa mga ayaw nilang magka-bad breath or hindi nila alam kung meron or walang bad breath, ano ba yung gusto ng mga ENT sa ating oral cleanliness? Okay. For oral health, mas maganda sana aside from brushing your teeth, no, 3 times a day, mas better sana kung makapag-floss tayo. I think your dentists at mga dentists who are watching will recommend flossing, no? Kasi minsan yung mga food debris na iipon sa gitna ng ngipin natin. So, pag nandun siya, isipin nyo, nag-brush tayo, tapos may tinga pa pala sa ngipin. Tapos, let's say, 1 week na nandun sa loob ng ngipin, magkukos talaga siya ng smell. So, frequent flossing in between the teeth, mas maganda din sana twice a day. Morning tsaka evening, kung hindi kayang twice a day, kahit in the evening, at least once a day na flossing. Bukod dyan, we can do our gargling, no? And of course, if may smell pa rin, doing everything na maganda na yung dental hygiene natin, maganda yung oral hygiene, we can look at ibang causes. Pwede kasing may acid problem, acid reflux problem, no? That's causing the bad breath ho. Okay. Maraming salamat, Dr. Jim D. Magila. You're welcome, sa mga home remedies mo. And andito po kami sa clinic ni Doc Jim. Nag-check up din po kami sa Medical Center Manila or Manila Med. Salamat po. Okay, thank you.